Yo, what's up guys? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel. Welcome po sa Sangkay Revelation, kung saan dito lamang po natin pinag-uusapan ng patungkol sa mga nangyayari sa ating mundo related po sa Bible prophecy. So kung gusto nyo ng mga ganitong klase topic mga sangkay at mabubuksan po ang inyong kaisipan tungkol po sa mga kaganapan sa ating planeta na nakasulat po mismo sa Biblia. Ang mga bagay na ito, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung on. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, let's talk about what happened right now, mga sangkay, in Mexico. Nagkaroon po, mga sangkay, ng malakas na pagyanig. Matindi to, mga sangkay, kasi umabot po ng 7.3 earthquakes ang tumama sa Mexico. Ito po yun, mga sangkay. Iyan po mismo yung balita, mga sangkay. Ngayon lang, na lumabas, ngayong araw, itong ganitong klaseng kalakas na lindol. At alam nyo, napag-uusapan nga po natin yan na nakaraan lamang, mga sangkay, na may nangyayari sa ating mundo ngayon na very alarming. Kasi nga po, sobrang aktibo ngayon ng ring fire. No? Sobrang active, mga sangkay. At lahat po ng mga bansa na tinatamaan ngayon, talagang may malubhang nagaganap. At alam nyo, mga sangkay, para po sa inyong kaalaman, doon po sa Venezuela ngayon, mayroon pang nasa 50,000 na nasa ilalim ng lupa. After po ng pagyanig. And we don't know, mga sangkay, kung sila po ay may buhay pa, sila po, mga sangkay, ay okay pa sa ilalim ng lupa, mga sangkay. Kasi nakakalungkot po talaga yung nangyayari ngayon sa ating mundo. But, well, marami po ang nagsasabi na according to Bible prophecy, nagaganap po ito ayon po sa kung anuman ang nakasulat sa mga propesya sa Biblia. Now, mga sangkay, bago po natin pag-usapan ng medyo malaliman ito, tingnan po natin ang naganap. 7.3 magnitude na lindol ang tumama. Tingnan po natin. A powerful 7.3 earthquake rocked Mexico's southern coast and felt as far away as Mexico City and El Salvador. Thankfully, no deaths reported yet, but tsunami fears... So right now, mga sangkay, wala pa pong binabalita na may mga pumanaw. Yun po yung, kumbaga, hindi pa po natin maklaro kung ilan na po ang bilang ng mga pumanaw, mga sangkay. Kasi ano to, hindi lang pala sa Mexico ito, maging sa Guatemala. Tignan po natin ang balitang yan, pero tapusin po muna natin itong report na pinapanood po natin. Beaches on lockdown. Christy is in the newsroom with the very latest. Christy. Well, right now, the U.S. Geological Survey measuring its preliminary magnitude, as we mentioned, as a 7.3. The Grabe, 7.3. epicenter was located 48 kilometers southwest of Iquiles, Cerdán, a town in the Mexican coastal state of Chiapas. Now, we are looking at some new video in from Guatemala where you can see a wall collapsing. From Grabe, sa Guatemala. Ganun din po, mga sangkay. shaking in the area. Authorities have also responded to reports of gas leaks, also reports of detached ceiling panels, cracks, and other minor structural damage. Okay, so marami po mga kakalsadaan, mga sangkay, sa Guatemala at sa Mexico ang nag-crack ngayon. Grabe itong nangyayari sa ating mundo. Mexico's Secretary of Navy stating that there were, quote, no issues in the country following the quake. The Civil Protection Agency has reported at least 2 injuries, though. El Salvador's fire department reporting that no damage has been seen in the country so far. Okay. Guatemalan president says no fatalities have been reported yet and that emergency So, ang kinagandahan dito sa balita, mga sangkay, kasi wala po halos, may mga damage sa mga building, pero hindi po ganun kalala, mga sangkay. Pero yun, 7.3 po yun. Malakas po yun, hindi po yun, mga sangkay, biro yung ganung klaseng lakas ng paggalaw ng kalupaan. So, napakadelikado. Pero, dahil siguro maganda yung pagkakagawa ng mga struktura nila pagdating po sa mga building, may sinusunod po silang sistema. Kaya po, mga sangkay, hindi po ganun kalala ang damage. response plans are already being You know? deployed. Now, as you mentioned, there was a tsunami warning. It is now in effect for that region as the water levels on some of those beaches
is arising. But as of right now, Okay, so California binabantayan din ngayon ang tsunami. So ito pa mga sangkay, tingnan po In natin. Central America now, where hundreds of people from Mexico to Guatemala to El Salvador felt the impact of a 7.3 magnitude earthquake this morning. Lakas eh, no? Authorities feared a similar situation to Venezuela, though so far the impact appears to be minimal. Grabe, no? Tonight, Central America rocked by a massive earthquake felt all the way from Mexico City to Guatemala City. The epicenter of that 7.3 magnitude quake located about 30 miles southwest of Aguiles, Sedan. Grabe. Ayan po yung mga taong naglabasan po sa kalsada. Mga sangkay. Now, ano nga bang ibig sabihin itong mga lindol ngayon? Tila baga unstoppable yung mga building ngayon, mga lindol ngayon, mga sangkay na tumatama sa ating mundo. Talaga bang ito ay nakabase sa propesiya? Well, pag pinag-usapan po natin ang science, mga sangkay, meron po silang sariling paliwanag tungkol dyan. Sa sistema ng ating mundo, natural daw po na may paggalaw ng kalupaan. But when we talk about the Word of God, mga sangkay, may sinasabi din po ang salita ng Diyos na sa huling mga araw, magaganap nga po yung mga pagyanig ng kalupaan. Specific pong nakalagay doon, lindol. At in the book of Revelation, mga sangkay, may mas mga malalala pang lindol na darating sa ating mundo na hindi pa po nararanasan ng tao simula nung likhain ng Diyos ang ating mundo. So, kung sasabihin natin mga sangkay na yes, ang ating planeta ay nasa sistema na kung saan talagang nagkakaroon ng mga lindol ayon sa mga scientists. Pero since ang Diyos ang naglikha sa ating mundo, walang imposible sa Kanya. Ang mundo natin, naniniwala ako na ang mundo natin ay inilagay ng Diyos sa isang sistema na kung saan masusunod ang mga propesiya na nakasulat sa Biblia. Ang ating mundo, mga sangkay, ay sakop ng Kanyang kapangyarihan. Kung gaya't itong mga pagyanig ngayon, kahit sabihin pa po ng science na ang mundo ay nasa sistema, na natural na nagkakaroon ng mga lindol. Pero malamang sa malamang mag-a-agree po tayong lahat na dahil ang Diyos ang naglikha ng ating mundo, siya rin po ang naglagay sa mga sistemang ito na natural na nangyayari ang mga lindol hanggang sa palala ng palala. Kaya ditong mga nagaganap ngayon mga sangkay ng mga pagyanig sa ating kalupaan, hindi po ito biro. Hindi po ito nangyari lamang mga sangkay na parang tulad ng sinasabi ng science na natural lamang. Mga sangkay, bahagi po ito ng mga nakasulat sa propesiya mula po sa Biblia. That is why tayong mga Kristiyano, kailangan po tayong maging mapanalanginin. Ang ating pananampalataya, mga sangkay, ay mas palalimin po natin ang relasyon po natin sa ating Panginoon, mas lalo po natin pagigihin at mas pagtibayin. Dahil hindi po natin alam ang mga susunod na magaganap sa ating mundo, mga sangkay. But isa lamang po ang masasabi po natin, malapit na ang babalik ng ating Panginoon. Sa mga nangyayaring kaguluhan sa ating mundo, sa mga nangyayaring natural disaster sa ating planeta, nagpapatunay lamang mga sangkay na malapit na po ang ating Panginoon babalik. Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.